Okay, so our topic for today is all about SQL DML or the data manipulation language. So this is the preparation for our SQL DDL. This is our main matter in our subject Advanced DBMS. So you need to understand more about SQL DML. But before that, we have to define database. So you all know that database is a systematic collection of data. So they support an electronic storage and manipulation of data. So there's so many databases software available. So meron tayong SQL Server, Microsoft Access, MySQL, MongoDB, blah blah blah. Yan. So our database software na gagamitin is PHP MySQL. Sorry, MySQL database. Okay, first we have to define RDBMS. So RDBMS is stand for Relational Database Management System. So it is a basis for SQL. So the data in RDBMS is stored in database object called table. So these are the tables. This is the table that we're going to use. So, nagawa na po ako ng database dito. Ang pangalan ng database ay DB Books. Ang pangalan ng table ay Table Books. So, ito yon. Meron tayo 10 laman. 001 hanggang 010. So, 10 ang laman ng ating table Table Books. Okay. So, our discussion for today is about SQL DML. So, i-review ko siya sa SQL DML. Ayan. So, assuming na nagawa na ako dito ng equivalent name ng ating equivalent picture ng ating table. So, mapapansin nyo, this is the picture of our table. Meron tayong book name, ID, book name, author, publisher, check 1. Yan, name ng table ay table books. Okay, so we're going to create an SQL statement based from this given table. Okay, so paano yon? So, first, click SQL. Ayan, so, delete muna natin yan. SQL is a structured query language. It is a standard language for storing, manipulating, and retrieving data in the database. Yeah, so retrieving data, yung pagkuha ng data, pag-fetch. Okay, first is the select statement. So the syntax of the select statement, ang syntax niya, select column name, select column name or column name. So pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng 3 column ang siselect mo. So, depende sa'yo. From table name, table name, table name. So, this is the syntax of the SQL select statement. Select column name from table name. So, for example, isi-select ko ay select ID, book name from TBL books. So, napakasimpleng statement. Select ID. So, ID, this is the first column na gusto ko yung desired output. Book name, pangalawang column, from TBL books. So, name ng table ay TBL books. So, pag ginaw ko siya, ito na yung maging output. So, select ID, book name, from TBL books. Kasi yun ang desired output ko, ID and book name lang. So, column name o column names, bahala ka. Isang column, second column, separated by comma. So, kung gusto mong dagdagan yan, comma pa rin, I have here, publisher. For example, publisher. From TBL book. So, pag gino ko siya, magiging 3 na yung column na desired output natin. So, base dito sa, sa given table natin. So, magiging 3 na yung desired output natin. Okay. So, kung gusto kong ilahat, walang problema. Select ID, book name, author, publisher, at saka kwan. Ayan. So, pag inano ko siya, pag gino ko yan, ang magiging output niyan ay lahat niyan. Kasi, lahat ng column, kasi sinelect mo, select ID, book name, author, publisher, kwan. So, lahat ng column sinelect mo from TBL book. So, ito na yung magiging output. So, parang ito rin yung given table natin. Yan, 001 hanggang 0010. So, ang SQL, meron shortcut niya. Instead na i-ano mo siya, i-state mo lahat ng column, pwede mong select asterisk. Select asterisk means select all from TBL books. So, pag sinelect ko siya, pag gino ko yan,
lahat din yan, same lang. So, no need to specify every column name in the given table. Okay? Okay. Okay. The next one is the where clause. Where clause. Ang where clause naman ay magagamit natin since na sometimes we need to display a result set based from a given condition. So, based from condition, so may condition. So, it doesn't mean na kailangan ko i-display lahat ng output. Paano pag gusto ko lang i-display ang lahat ng books na ang publisher ay si Aurelia Media. 'Di ba? Sometimes kailangan natin 'yon or based from conditions. Okay. So gagamit tayo ng where clause. By the way, SQL is not case sensitive. Kung 'di ba, nagta-type ka select capital letter yan, walang problema kung i-small letter yan. Not case sensitive SQL unless na magmali kayo ng spelling. Select, example, select ko ay select asterisk from, select all. Ibig sabihin select all column yan ha. Select all column from TBL books where, example, publisher is equals to, by the way, ang SQL statement, nag-accept siya ng single quote, nag-accept siya ng double quote, pwedeng ganyan. Kaso problema, really, media, problema, sometimes, may value inside our table na mayroong mga apostrophe, so, magkaka-error yan. So, pwede natin enclose sa double quotation. Or, minsan, may code din na mag-aano dyan. So, enclose natin na double quotation. Ayan. Select all from table books where publisher is equals to Aurelia Media. So, may condition na tayo. Publisher is equals to Aurelia Media. Ang where clause kasi, ang mga operator na pwede natin gamitin ay equal operator, greater than, less than, o yung mga tinatawag na relational operator, greater than or equal, less than or equal, not equal. Then, meron tayong mga additional operator na between, like at saka in. So, later on, isa-isahin natin yan. So, dito, select all from table books where publisher is equals to Aurelia Media. So, gusto ko lang i-display ang lahat ng books kung saan ang publisher ay Aurelia Media. So, ito, mapapansin mo, publisher, merong Aurelia Media, may Aurelia Media, may Aurelia Media. So, ilan yon? 3. So, pag niran ko yan, equals, ang nilagay ko dyan ha, pag niran ko yan, go, ayun, meron tayong tatlong book. Si Ado.net, ito yon. Si LinQ, ito yon. At saka si Apache Packet Reference, ito yon. So, 3, kasi based from condition is equal to not Aurelia Media. Nakuha niyo po? Okay? So, another one, gagamit naman tayo ng greater than. So, pag gumamit tayo ng greater than operator in a where clause, you have to deal with date and integer. Okay, so, where are you? SQL statement. Okay, mag-SQL statement na Select, for example, select ko lang ng book name, author. Pag mali ang spelling ng field name no pagkakatawag, magkaka-error po siya. So, book name, author, careful kayo sa name of the field. Select book name, author from TBL books. Where? For example, gusto ko where lahat ng books na ang quantity ay greater than 10. Where Kwan. So, Kwan is the name of the column. So, where Kwan is greater than 10. Okay, check natin. Nilagyan ko lang siya ng space. Walang problema kung ayaw mo lagyan ng space. Para lang mas readable. Ayan purpose nun. Select book name auto. Tingnan mo, nagkaroon ng error. An expression was expected. Since na pinutol ko siya, alisin mo dapat ang comma. Wala nang kasunod na field Select book name author from table books where quantity is greater than 10. So, try natin. So, greater than 10. So, ang condition mo ay greater than 10. Tingnan mo, greater than 10. 1 is greater than 10. So, si 001 is greater than 10. Si 002 is greater than 10? Hindi, kasi
10 din siya eh, hindi siya greater than 10. So, ang maging output niya ay 001 greater than 10, 005 which is 12, si 007 which is 11, tsaka si 009 which is 14. So, i-run natin. So, kailangan mag-return siya ng 4 na rows. Okay. So, ang inano ko lang, book name and author lang yung column name na i-display ko. Where condition is quantity is greater than 10. So, pag gino ko dyan, ayun na siya. Book name tsaka author lang ang aking display na na field name, di ba? So based dito sa book name, author, ito lang. But the condition is greater than 10. So si 001, ayan, so si computer architecture greater than 10 yan. Then si instant SQL, ito greater than 10 yan kasi 12 yan. Si LinQ greater than 10 at saka si Apache 2 is greater than 10 also since the 14. Okay. Question? Okay, so greater than 10. Kung ano naman, pwede mo greater than, kung greater than or equal to 10 naman, ganito ang pagkakano, greater than or equal to 10, mapapasama naman ang network programming in C since na 10 ang kanyang quantity. Okay, so pag niran natin, madadagdagan nyo ng isa, yung ating output. Kasi, kasama na mismo si network programming in C. Ayan, network programming C, kasi 10 ang kanyang, quantity. Okay? Then, greater than or less than, same lang. So, try natin. Select another operator, di ba, equal, relational operator kasi equal, less than, greater than or equal, less than or equal. Try natin ang not equal. Most of the databases are not equal, ganito. Other databases, ganyan. I'm not sure sa Tomcat, ganito exclamation equal. Sa most of the database, ganyan. So, for example, select book name author from table books where Q1 is not equal. For example, ang condition natin, palitan natin. Where publisher is not equal to lahat ng book name sa author na column na dapat ang publisher ay hindi Orally Media. Okay, so si Orally Media ay 3, di ba? Ang tatlong publisher ay 3 book na merong Orally Media. So pag inalis na yan, not equal Pag inalis ko yan, magiging 7 ang dapat magiging result kasi sila lang yung hindi Orally Media ang publisher. So, iraran natin. Go. So, once na niran natin, ito na. Di ba? Yun na. So, computer architecture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang output. Pwera lang dun na ang publisher ay Orally Media kasi yun ang condition mo. Where publisher not equal. Ayan, so not equal. Okay, so question. Okay, so next. So aside from relational operator na common na equal, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, and not equal, meron tayo meron tayong between operator. Ang between operator kasi most usually between. Ang between operator kasi most usually ginagamit siya in a range of date as well as in a range of integer. Okay, so for example, since na walang date dito, pwede kong select all. Lahat ng column na yan. Select all from TBL books. Where? Ayan. Where Q1 between. Pwede akong gumamit yan. Where Q1 between 10 and 14. Ayan. So, pag gumamit ka ng between between operator, dapat gamitin mo sa in between ay end operator. Ayan, so select all from table books where Q1 between 10 and 14. So, isi-select niya lahat ng
rows or at saka lahat ng column based dito ha sa asterisk. Sa table books, kung saan ang condition ay ang quantity ay between 10, 14. So between halos lahat ng database software pag between 10 and 14, isasama niya ang 10 at saka yung range na 14. Other database software, nakakalimutan yung database software na pag between 10 and 14, hindi kasama ang 10. Mag-start siya sa 11, 12, 13, bago hindi rin kasama ang 14. Pero usually, siyempre, ipapalo natin yung halos nagagamit sa lahat ng database software. Kasama to. Okay. Select all from table books where 1 between 10 and 14. So, isasama natin, ayan, lahat pala magkasama. So, try natin i-run. So, once na ni-run natin, ito na yung, tingnan nyo, mapapansin nyo. Lahat ng column, kaya kasi select all. Ang condition, between 10 and 14. So, ito na yun, no? Sinama ko, lahat ng column para makita nyo. Ang quantity, 13, 10, 12, 11, sa 14. So, ayun na, merong output na. So, lahat ng rows kung saan ang quantity ay between 10 and 14. Ayan, question? So, ang kasi between, usually, ginagamit yung inclusive date na, for example, gusto ko makita ang sales. For example, sa sales report, gusto ko makita ang sales na dapat, ang sales from February 1 to February 15. Ganon. So, pwede yung, other system, sales and inventory system, merong mga box ang na ginagamit ng na mismong ang admin or mismong kung knowledgeable siya sa databases, pwede niyang o sa SQL, pwede niya i-request sa developer na magta-type lang siya ng query at dapat yun ang ilalabas. Yan. For example, gusto kong palabasin ang lahat ng sales sa tindahan namin na kung saan ang date ay February 1 to February 15. Pwede yon. Gagamit ka ng between. Yan. Question? Between ginagamit lang siya for date and or and integer. Okay. Next is the in operator. Ang in naman, where for example, where publisher condition in. So, ang in naman, gagamit yan with close and open parenthesis. Ayan. For example, pragmatic bookshelf. Pragmatic bookshelf. Ayan. So, parang equal siya, in lang ginamit niya. So, pag nirun ko, go. Ito na yon. Diba? So, dinisplay niya lang based dito sa condition. Select all from table books, lahat ng column ang sinelect ko. Pero ang condition ay dapat pragmatic bookshelf ang publisher. Where publisher in pragmatic bookshelf. So, parang di ba? So, parang same lang ang purpose niya sa equals. Pero may ibang gamit siya. Halimbawa, pwedeng dual expression ng For example, ang publisher ay pragmatic bookshelf at saka site point. Ayan, so dalawa na ang kailangan ko. Pwede yan in SQL statement using in, 'di ba? So nasama ko na ang site point. Based dito where publisher in pragmatic bookshelf. Yan, pragmatic bookshelf, comma, at saka site point. Separated by comma. So, ang equivalent niya, kung hindi kayo gagamit ng in, pwede mag di ba? Select all from TBL books where publisher is equals to pragmatic bookshelf or publisher, uulitin mo, is equals to, for example, site point. Ayun, site point. Diba? So, kung mapapansin mo, same lang din yan sa baba. Kaso dito, gumamit siya ng in.
Dito, siyempre, ulitin mo, where publisher is equal to pragmatic bookshelf or, gagamit ka ng or, publisher is equal to site point. Same lang. Kung mapapansin mo, ang output niyan, di ba, tatlo. So, pag binura ko siya, burahin ko to, yun ang gagamitin ko una, same lang din ang output niyan. Tatlo lang din. Ayan, pragmatic bookshelf at saka site point based sa condition where publisher o kaya ang publisher ay site point. I-display niya. Question? Yun ang gamit ng in operator. Okay. Next is the like. Like is used to search for a missing pattern. Yan. So, yun ang purpose ng like operator. Para ma-search ang missing pattern. Sa ang like operator kasi, gumagamit ng wildcard yung mga missing piece. X%. Yan. Other software before, merong gumagamit ng underscore sa mga missing pattern. Pero most of the software as of now, ginagamit ay percent. So, yun ang gagamitin natin. Okay, like. So, ang like kasi, pwede mong ilagay sa unahan, yung wildcard. Pwede mong ilagay sa hulihan. Pwede mong ilagay both sa unahan and hulihan. Ano ibig sabihin yon? Pag nilagay ko siya sa hulihan, ibig sabihin nun, nagsisimula siya sa like. Ayan, nagsisimula siya sa word na like, tapos kahit anumang kasunod, wala siyang pakialam. Ayan. Kung sa unahan, dapat nagtatapos siya sa like. Yung missing pattern. Kung unahan tsaka hulihan naman ng wildcard, hahanapin niya lahat ng record kung saan dapat may word na like. Okay, so paano yon? Okay. So, take a look again at the given table books. Book name, author, publisher. For example, gusto kong ma-view lahat ng book na dapat ang author ay nagsisimula sa J. Kung mapapansin mo. Ayan, ang author, di ba? Ay nagsisimula sa Joe, pwede. So, Joe Selco, Joe Hamel. So, pwede yan. So, select all from TBL books where author like. Ayan. So, yun ang purpose ng like. Like Joe, percent. So, ibig sabihin yan, hahanapin niya sa table books, lahat ng column ha, where author, like, so hanapin niya kung saan ang author, isa-isahin niya row by row yan, kung saan ang author, like Joe, percent. So, ito Joe Selco, then after that, Joe Hamel. So, dalawang rows ang re-return niya, nagsisimula sa Joe. Tandaan nyo nandito sa kahulihan ang wildcard natin. So, nagsisimula sa Joe. Okay, so pag niliran natin yan, eto na, dalawa, di ba? Joe Selco sa Joe Hamel. Kasi, yun ang query ko. Select all from table books where author like Joe. Pag ginawa kong where author, tingnan nyo dalawa ang output niyan. Pag ginawa kong where author like J, ibang usapan na yon. Pag J, binura ko na, di ba? Magsisimula lang siya sa J, tingnan mo, J, Jan, Joe, Joe. So, 4 dapat ang rows, di ba? So, pag niran ko yan, 4 na ang Jan, Joe. May JC pa pala. May JC ba? Ito pa pala, sorry. JC Liberty, ang pangalan ng author. Si Dan Harry. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala. 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 rows ang output. Okay, so question. So, yung pala nagsisimula sa Nagsisimula siya sa condition author like J. So, paano naman? For example, book name naman ang condition natin. Select all from table books where book name, like, for example, gusto kong i-display lahat ng book na dapat may programming na for example, C, N.
Kada teka lang, ENSGC. Secretary S. Hayes. Okay. So, ito muna, panghuli dapat. So, sa hulihan naman. For example, sa hulihan, lahat ng, gusto ko display lahat ng author na ang dapat ang, ang pinakahuli ng last name ay S. Ayan, S. So, tingnan natin, author, pinakahuli S, si Hayes, si Tomas, si Sanders. So, tatlo dapat ang maging output niyan gamit ang like. Tandaan nyo, hindi kayo sensitive ang ano ha. Pwedeng capital letter, pwedeng small letter, walang problema. Okay. So, pag niran natin, ayan, mapapansin nyo, author William Sanders. Teka lang. Like percent S. Percent S. Select all where, bakit isa lang? Ayaw nang gumana ng ano, percent S. Okay. Dapat S. Hala. S. Meron ditong S. Ba't hindi kaya nagana? Okay, anyway. So, siguro deprecated na to sa latest version ng SQL statement. Yun na lang isa. So, kung meron kang ano, in between, merong wildcard. For example, programming. So, search ko sa book kung saan, sa table book kung saan ang book name, ay sorry. Control S. Kaya pala hindi nagana kanina, book name ang ginawa ko, hindi author. So, where author. Kaya isa lang lumabas sa book name, ito lang lumabas kasi ito yung last. Ito lang ang merong S ang hulihan. Mapapansin nyo. Kaya pala ganon. Ayan. Ito lang ang may S sa hulihan, yung author. Yung book name na patterns. Ayan, may S sa hulihan. Kung gagawin ko, for example, where author, kala ko deprecated na. Author S percent or percent S. For example, percent S, yung hulihan ay S. So, pag niran ko yan, ayun na, ito na yon. Ang author na si John Hayes, katapusan ay S, si Thomas, at saka si Sanders. Ito, si Sanders. Okay, kala ko deprecated na eh. Okay? So, kung ano naman, for example, i-display ko sa lahat ng table books where book name, like, for example, may word na programming. Pwede yan. Kung mapapansin nyo, dito, mayroong programming sa gitna, kasi hindi siya sa unahan sa hulihan. May programming siya dito sa gitna again. Dito may nasa hulihan programming, dito meron na sa unahan. I-display niya lahat yon. So, ibig sabihin, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 dapat ang magiging output niyan. 4 rows, sorry. Lahat ng column pero 4 rows based sa condition. Okay, so pag ginawa natin yan, ayan, 1, 2, 3, 4. Na kung saan ang book name ay merong programming. Question? Question? Okay? So, next naman, meron tayong close na and or not. Importante yan. So, ang analogy dito sa and or not, if true, sa and kasi, based sa given condition, if may isang false, false na. Unlike sa true, ay sa or, if may true sa mga condition, true na siya. Not, siyempre negation. So, kabaliktaran yan. Okay, so, example. I-display ko. Select all from TBL books where, for example, where publisher is equals to O'Reilly Media. Gagamit ako ng and. Dapat masatisfy both
ang ano ha, masatisfy both. And 1 is greater than 10. Okay. So, where publisher is equals to Orally Media, tatlo yan. 1, 2, 3. Pero dito, but the quantity, dapat yun to satisfy both the condition. Ang 1 is greater than 10. Ang problema dito sa unang rows, Orally Media, ang quantity niya ay less than 7. So, false na siya, hindi niya i-return yon. Pero sa susunod, Orally Media, ang quantity niya 11, isasama niyo yan. Siyempre, unang column na, ay unang rows na output yan. Then, again, meron pang Orally Media na ang quantity ay greater than 10, which is 14. I-display niya rin yan. So, ibig sabihin, to satisfy both the condition, dalawa lang yung nag-true or i-return niya itong dalawa. Itong ang quantity less than 10, hindi niya isasama. Okay. Select all from table books where publisher is equal to Orally Media and Quan is greater than 10. Okay. So, pag nira natin yan, yan na yan. Di ba? So, hindi nakasama yung yung si Ado.net. Kasi si Ado.net, ang quantity ay less than 10. Based dito quantity dapat ay greater than 10. Question? Or less than or equal to 10 ang quantity. Kaya hindi napasama si Ado.net. Ang OR naman, okay, so show Joe. Ay, for example, yan ko rin, select, isa pang sa end. Select all from TBL books where author like. So, ilalike ko, for example, lahat ng author na nagsisimula sa J%. Ayan. And, for example, publisher is equals to, pwede yun, Orally Media. So, dito, ang condition ng author like J%. So, ilan yung author na J%? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang author nagsisimula sa J. Pero, may isa pang condition, publisher is equals to Orally Media. So, dito sa author na nagsisimula sa J, na unahan, hindi siya Orally Media. John Di Carpinelli, hindi siya Orally Media. Joe Celso, hindi siya Orally Media. Bill, Orally Media nga siya, pero ang author ay hindi nagsisimula sa J. So, ito lang ang masasatisfy ng condition na ito. Both condition will return to true. Author like J% and publisher is equal to Orally Media. Yun nyo, and ginamit ko, dapat satisfy both condition yan. Tapos, si JC Liberty, J din ang simula, kaso hindi Orally Media ang author. Dito naman, may author siya, ay may publisher siyang Orally Media, pero ang author niya ay hindi nagsisimula sa J. So, ibig sabihin, ito lang ang re-return niya. Okay, so pag niran ko yan, ayun na, yun lang ang nire-return kasi yung author niya ay J%, ang publisher niya ay Orally Media. It satisfied both the condition. Okay. So, or naman, select all from table books where author is equals author like, for example, where author is equals to Joe Hamel, or gagamit ako ng or publisher is equals to Pragmatic Bookshelf. Okay, so tingnan nyo. Select all from table books where author is equal to Joe Hamel. So, ang author Joe Hamel, ilan yan? Isa lang siya. Ito lang. Select all. Or, publisher is equal to Pragmatic Bookshelf. So, i-return nyo yan. Tapos, i-check nyo ulit dito sa base sa condition. Publisher is equal to Pragmatic Bookshelf.
So, dito pa lang, for example, select all from TBL books where author is equals to Joe Hamel or publisher is equals to bookshelf. So, yung compiler, in, pag niran, isa-isa niyan row by row. Check natin. Author ay Joe Hamel ba? Hindi. Pero ang publisher dito ay Pragmatic Bookshelf. So, re-return niya yun. Sige pa, hanggang sa matapos. Sige pa, Joe Hamel. Ito, where author Joe Hamel or publisher equals to Pragmatic Bookshelf, kahit i-return niya ay false yan, nag-true naman niya, i-return niya ay true. Ayan. So, pag niran ko yan, maging output niyan ay dalawang rows. Ay, sorry, tatlo. Dalawa pala yung Pragmatic Bookshelf. Pragmatic sa Pragmatic at saka Joe Hamel. So, bali tatlo ang rows ng i-return niya based sa condition mo na where author Joe Hamel equals to Joe Hamel, ayan, Joe Hamel, at saka ang publisher ay Pragmatic, publisher Pragmatic. So, both return true. Okay. Question? Yun ang gamit ng OR operator. Okay. Okay, so select all from TBL books. TBL books where, for example, where publisher not. So, pwede yung gumamit na not dyan. Where publisher not Orely Media. So, i-return niya where publisher ay not Orely Media. So, tatlo si Orely Media, 10 yung rows, 7 ang i-return yan. So, not Orely Media, pag inano ko, yun. Human error, eject the manual. Select all one where publisher not Orely Media, limit 0. Bakit nag-error? Try. Gawa siguro ng apostrophe ito eh. Select all from table books where author not, for example, John Hayes. Wala namang magkatulad na author. Where author not Joe Silco na lang. Silco. Try natin. Select all where author not Joe Silco. Nag-error siya. Bakit? Okay, try natin ng SQL. W3 School. Not. Sorry. Where not. Okay. Okay, so nagkaroon tayo ng error dito. Where not. Dito pala sa unahan ng after ng where. Not Joe Silco. So, pag niran natin yan, select all from table was where not author equals, karoon ng error. Where author, not author is equals to. Select all from table books where not author is equals to Joe Silco. So, nire-request siya lahat ng column kung saan ang author ay hindi si Joe Silco. Yun ang ibig sabihin ng not. Pag go ko, ayan na siya. Siyempre, si Joe Silco isa lang, siyam dapat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam ang magiging output based sa condition. Sorry na, I forgot the syntax using the not keyword. Question? Yan, not. Sample. Gusto kong i-select lahat ng table box where author, for example, ayan, author, where not author like. Isi-select ko lahat ng author na hindi nagsisimula sa letter J. So, eto si Sam, si Kevin,
Si Bill, yan, itong row na ito. Si Andrew. So, ibig sabihin, pwera lang yung nagsisimula sa J. We're not author like J%. So, pag niran ko siya, ayan na siya. 'Di ba? So, walang J nagsisimula sa author dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yan nagsisimula sa J. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, tama. Okay. Yun ang gamit ng NOT operator. Okay. Next. Next is the order by. Ang order by keyword, ginagamit siya just to sort the result set. The result set yung displayed output ha. Isosort ko. By default, nakaano siya ascending order. So for example, select all from TBL books. Order by Order by book name. Select all from table books. Kasi select niya. Order by, walang condition yan ha. Select all from table books, order by book name. Ibig sabihin, order alphabetically. So, simula sa letter A, action script, ADO, kasi alphabetical eh. So, try natin. Select all from table books, order by book name. So, pag niran natin yan, mapapansin nyo, action script, order by book name. Naka-alphabetical na yan. ADO, Agile, hanggang sa programming. Ito pinaka sa alphabet, programming. Okay? Okay. So, order by book name. Pwede, by default kasi, order by book name, meron niyang ascending or descending. Siyempre, you didn't need to specify ascending. Same lang yung output niyan. Kasi, in ascending order by default din yan, same lang. Alphabetical. So, optional yan na ascending, descending. So, pwede mong, for example, magsimula ka sa A, B, X, Y, Z. Simula ka sa J, so lalagyan mo sa descending. Magsisimula ka sa alphabet sa baba. Okay. Select all from table books order by book name descending. So pag niran ko, ayan, nauna na yung programming. Ang letter A ay huli action script. So bumaliktad siya because of the word descending. Kaya hindi natin masyado nakikita yan kasi by default ascending siya. Okay? Select all from table books order by book name. Ayan. Okay. Another order by, pwede yung hindi lang dyan ini-enclose yan, pwede sa where ha. Select all from table books where, for example, where author like J%. So, kailangan ko, isi-select ko lahat kung saan ang author ay nagsisimula sa letter J. Order by, pwede kong i-order by book name din. Ayan. Instead na, iba. So, order by book name. Pag niran ko yan, based sa condition, ito na. Select all from table books where author like J%. Mapapansin nyo, puro J yan. Order by book name. So, mapapansin nyo, una si computer. Ito yon. Kasi ang author si J. Tapos, instant SQL ang susunod. Diba? Si J pa rin ang author. Because the order by. Okay, so question. Pwede kang order by Kwan. Example, order by Kwan. Sorry. So, query. Order by Kwan na lang. Order by Kwan. So, pag niran ko yan, siyempre, quantity yan. So, pag niran ko yan, go. Ayun na. Pag ordered by 1, yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, palaki. Ayan. Question?
Lahat ng author nagsisimula, sorry, lahat ng author nagsisimula sa J. Ito yung mga yon. Programming, ASP.NET, Network Programming, puro J yan. Order by, siyempre, order by Kwan. Ito yon, 3, 10, in ascending order. Question? Okay, so next is the insert into statement. The SQL insert statement. Meron tayong dalawang syntax ng SQL insert statement. Insert into the table name, call 1, call 2, call n. Ayan. Values, val1, val2, val-n, kung ilan man yan. Okay. So, insert into table name ng table, ito syntax niya, insert into. Call 1, call 2, specify mo lahat ng column na involved. For example, eto. So, dapat kung ilan yung name ng column dito, dapat ganun din sa values. Sorry. Dito sa table name, call 1, call 2, pwede kang mag-specify ng tatlo lang. Siyempre, dapat yung tatlong yon ilalagay mo rin dito. For example, sa call 1, ilalagay mo yung, for example, book name, publisher Kwan, nilaktawan niya ang author. Pwede yon, book name, publisher Kwan. Given na ang values niya ay, ito ay pang book name, ito ay pang publisher, ito ay pang quantity. Ayan. Other way around, another syntax, insert into table name, values. So, you don't need to specify the name of the column. So, values val1, val2, val-n. Ayan. Ito, usually, ginagamit tong syntax number to pag lahatan na ang specify mo or sequentially, i-store mo in the database. Ibig sabihin yan, i-store mo sa database yung lahat ng value. Okay, paano yan? SQL insert statement. Okay, so mag-insert ako ng bagong record. Insert into TBL books. Ayan, di ba? Example, si ID. Careful nga pala kayo dito. Okay, by the way, careful kayo dito. Yan ako muna yan. Pag binrowse ko yan, okay, mapapansin nyo, yan, di ba? Check ko the structure. Ayan. Barkar. So, ang ID ko ay barkar, ang book name ko ay barkar. Sabihin niyan, yung variable character, include siya sa quotation. Dito sa kuhan ko integer, pwede mo include sa quotation, pwede mong hindi include sa quotation, since na it is integer. Okay, so try natin. Insert into table books. So, insert ako syntax number 2 muna ang gamitin natin. Insert into table books, values. Ayan. So, for ID, barkar siya, 011, 011, next is the book name. For example, Advanced DBMS 10th edition. Tapos, ang author ay si Detail, si publisher ay Naik Publishing. Ayan. Tapos,
seq1, since sa integer yun, integer yung lalagyan ito, for example, every 8. Insert into TBL books, values, 011, advanced DBMS, edition, detail and detail, blah, blah, blah. So, you don't need to specify the name of the column. Ito yung sa first, kung lahatan. Pero careful kayo ha, dapat si 001 naka-include sa quotation. Pero paano pag, ano ba, maglagay ako ng dito bagong value, nilagay ko ay mag-e-error siya kasi integer yun eh. Kahit tama ang query mo, mag-e-error sa code kasi naka-integer ang field type mo, pero dito nilagay mo string. So, careful kayo. Example 8. Maglalagay ako, unang syntax, you don't need to specify the name of the column. Okay, pag niran ko yan, ayan na, one row inserted. So, hindi to kita kasi ito ay picture lang, ginawang picture. So, punta tayo sa browse. Ito na yung in-insert natin. Ito na yan, di ba? Advanced DBMS 10th edition, detail and detail na publishing. Yan yung in-insert natin. Okay. So, mag-insert again tayo. Question? Okay. Yung ano naman, yung column name, for example, specify mo column name, insert into TBL books. For example, lalagyan ko lang si ID na 012. Book name ay systems. Sorry. 012. Naka-barker pala siya. 012, systems analysis and design, next is eto, for example, ang quantity ko ay 10. Ayan. So, tingnan nyo, 1, 2, 3. Tatlong column lang nilagyan ko. Si ID, Insert into TBL books. Specify mo pa lang field name. So, ID, book name, at saka si Kwan. Ayan. So, tatlong column lang yung lalagyan ko. ID, book name, and Kwan. So, hindi ko lalagyan author, publisher. Pwede yon. So, siyempre, si ID, itong papasok. Si book name, itong pangalawa. Ang Kwan, itong pangatlo. Values, sorry. Nakalimutan ko values na keyword. Okay. Insert into TBL books, ID, book name, Kwan, values, 012, system analysis and design, tsaka 10. Okay, so pag niran ko siya, yun na siya, insert into, one row inserted. So, pag binew ko siya dito, yun na, dalawa na yung na-insert, Si Advanced DBMS, ito system analysis, walang laman. Mapapansin nyo, walang laman. Kaya walang laman yan. Okay, gagawin natin. Next is the update statement. Okay. Okay, update natin. So, update si 0012. Ang update statement kasi, ang syntax, update, table name, set, call 1 is equals to new value, new val 1. Call 2 is equals to new val 2. Call n is equals to new val n. Kung ilan man, and so on. Ayan. Where, for example, where ID is equals to 012. Where PK or primary key is equals to some value. Siyempre, ang condition mo, existing dapat, some value. Siyempre, para nga ma-update mo existing Diba? So, yun ang syntax. Okay. So, paano yun sa SQL statement? Example,
update TBL books set, sample set, author is equals to Bill Hamilton, where author is equals to Bill Hamilton, comma, publisher is equals to wrong press, where ID is equals to, for example, where ID is equals to 012. I-update ko yung si 012. Walang laman yung author sa publisher eh. Siyempre, buburahin ko na ito. Mag-error yan. Update table books. Set. Ayan. So, pag in-update ko yan, go. Ayan na. One row affected. So, tingnan natin. Browse. Ayan na. Si ano, di ba? Si 012. Nilagyan ko ng name ng author tsaka publisher. Si wrong press. Okay? Question? Question sa update? Question by the way? Okay? Okay, delete naman. Okay, so 12 rows na ito. So dito sa ano kasi sample picture, sample lang. I-delete natin itong dalawa gamit ang delete statement. Okay. Delete statement. Okay. Ang delete statement, ang syntax, delete from table name where call name is equals to some value. Some value sa existing value. So, usually itong some value ay primary key. Okay, so didelete tayo. For example, delete ko yung si 012. Delete from TBL books where ID is equals to si 012. I-delete ko yung ano. I-delete ko na sa unahan. Delete from table books where ID is equals to 012. 012 yung nasa database. Ito ay hanggang 010 lang ha. Pero nag-insert natin ng dalawa eh. So pag niran ko yan, yes, may confirmation. Yeah, one row deleted. So, mawawala na si 012. Try natin. 012. Ayun na, wala na si 012. Binura ko na eh. Question? Question? Okay. Okay, next. Okay. Next is the alias. SQL alias. Ang alias kasi, sometimes, ang name ng ano nyo, ang name ng column nyo ay hindi match sa given result. Kung gagamit ka ng other library, API, sa pagdi-display ng output, diba, in the .NET technology, kung pag nag-select all from from TBL books, matikali, kung ibabato mo sa grid yan, nandun na lang in the form of table. Pero pag nakikita mo, ID ang pangalan, book name mo, may underscore, hindi maganda. Ang kwan, hindi understandable sa halip na quantity. So, yun ang gamit ng alias. Ang alias kasi, kailangan natin i-define or paltan ang name ng column. So, okay. Example. Select ID as book ID. Pwede yun. Kaso, dito sa alias kasi, kung gusto mong magamit ang two words, include mo siya in hindi quotation, single quotation eh, yung parang quotation sa bandang uli. For example, select ID as, yung ganito, hindi ko alam kung ano tawag dito eh, as book ID, comma, nakalimutan ko tawag,
Iba yan dito ha. Ito ay single quotation. Ito ay hindi kakaiba. Okay. As book ID. Unang column, nirename ko as book ID. Book name as example ay book title, comma, example 1 as quantity. Okay. Ay, sorry. Naka-enclose siya sa dito. In-enclose ko na rin siya. Walang problema kung quan as quantity. Para lang uniform. Ginagamit lang tong nasa loob ng parang single quotation. Usually, ginagamit lang kung more than one word yung ipapangalan mo sa column name. Pero pwede rin siyang ang gamit niya for more than one word, pwede mo rin niyang ilagay sa kahit isang word para uniform na naka-enclose siya sa single quotation. Select ID as book ID, book name as book title, quan as quantity from TBL books. Okay, so tingnan natin. Tignan nyo, may as yan, alias. So, pag niran natin, ayun, mapapansin mo, book ID na ang pangalan, book title na sa halip na book name, quantity na sa halip na quan. Ayun ang purpose ng alias. Okay? Select book ID yan. From TBL books, pwede mo nga isi-insert din yun sa ganyan eh. Walang problema. Name ng table as well as name ng column, pwede mo insert sa parang single quotation na nasa, kung sa keyboard ng laptop, nasa tabi ng 1, unahan ng 1. Diba? So, pag niran natin, same lang din naman yan. Hindi naman magbabago yan. O, diba? As quantity from TBL books. Yan, quantity, book title, book name, blah, blah, blah. Okay, yun ang purpose ng alias. Alias keyword. Question? So, enclose lang siya sa parang single quotation. Next is the SQL aggregate function. So, ang aggregate functions. So, marami tayong aggregate function. Meron tayong min function. Meron tayong max function. Meron tayong count function. Sorry. Count function. Meron tayong sum function. Sorry. Sum function. Meron tayong average function. Ayan. So, unahin natin minimum, maximum, count, sum, and average. Okay. Example. Sa min. Okay. Balik tayo dito sa table. I-min natin. Ang magagamit lang naman natin ng ganong aggregate function ay itong quantity. So, pwede yon. For example, select min function 1 from TBL books. Select minimum quant from TBL books. So, go. But 0? Kaya lang current selection doesn't contain a unique column. So, back. One. TBL books. Select book name. Teka muna, dadalawahin ko from TBL books. Go. Ayan na. So, hindi ang minimum na quantity dito sa record ay si action. Yan.
Computer, minimum. Ala, tayo, teka lang ha. SQL. Si min and max. The smallest value selected column. Price. Yun nga, smallest value naman ang inano ko kanina. From product, select min. Okay, so, try ko nga ulit. Select min. Baka 1. Oh, yun oh. Okay. Select min kwan from TBL books. So, same lang din. Select min kwan from TBL books. Okay. So, pag niran natin, ay, ito pala. Hindi ko alam ba't nag-error kanina. Diba? Sa minimum quantity ay 1. Kung mapapansin mo, ang query mo, select min quan. So, ito din ang ilalabas niya. Diba? Mapapansin mo. For example, show query box ko ha. So, select minimum quantity min quan from table box, comma, dagdagan ko ng 1 plus 1. 1 plus 1. From table books. Walang problema yan. Yet, that is an expression. Pwede ka magsingit. Ayan, mapapansin mo, min quan, minimum quantity 1. Ito yon. 1 plus 1, 2. Yun yun. So, dito papasok ang alias. Kasi hindi mo na hindi mo maintindihan kung ano yung column na yon. Papasok ang alias dyan. So, para mapapasok natin, select minimum quantity as, sorry. Careful kayo, hindi single quotation yan. Nakalimutan ko tawag yan Smallest quantity. Ayan. For example, ang 1 plus 1 as sum of, as sum of 2 int sample from table books. So, pwede yon. I-rename ko. Pwede ka magkaroon ng derived column ha. So, pag ginaw ko siya, ito yon. Smallest quantity, sum of 2 integers. So, smallest quantity niya ay 1. Ito. Sum of 2 integers, 2. Kasi 1 plus 1 Ang aking 1 plus 1. Okay, question? Okay, so minimum. Ang maximum, parang paltan mo lang Max. Ang maximum, pwede ka magganito nga pala. Select max 1. So, siyempre, isi-select ko para makita. Select ID, book name, max 1 as max 1 largest quantity. Ayan. So, ay, sorry. As largest quantity from TBL books. So, pwede yan. So, pag ni-run ko yan, yan na yan. ID, book name, largest quantity, 14. Ito yun, 14. Largest quantity, up. Teka. Computer architecture, 13. Aba? Nagkakaroon ng problema. So, ibig sabihin, ang max quan ay pang ano lang, pang isahan lang talaga na Kasi una niyang kasi isusort yung ID kung niya i-return to. So, merong 14. So, ito na lang, isang column na lang ang gagawin natin. Ayan na, largest quantity 14. Ayan. So, yun ang ibig sabihin ng max.
Okay, question? Okay, so next is the count. Ang count function. So, count returns the number of rows in a result set. So, pwede yan. So, pwedeng select, count. Ika-count niya lang all. I-return niya integer, siyempre. Select count all from TBL. Kaya nalalaman ng nalalaman sa Facebook, ayan ang ginagamit. Nalalaman ko ilan yung friend mo. Nalalaman ko ilan yung mutual friend mo. Yun ang purpose nun, gamit ng count function. Select count 8 from TBL books. Sorry, count 8. Count asterisk pala yan. From TBL books. So, pag niran ko yan, count integer ang nire-return yan. Ayun, count asterisk 11. Ayan. So, siyempre, 11 ba lahat yan? 11 kasi binura ko na yung isa. Check natin. 11. Nagbura na pala ako kanina. Ayun, 11, oh. So, i-delete ko nga para, para same na lang. Okay? So, try natin. SQL statement. Select, count. Count. Asterisk. Ka-count ko lahat from table books. Yun lang, as simple as that. Ayan na, 10. So, dito magagamit na ng alias as, for example, para sa Facebook. Diba? As total friends. Example, total friends. I-display ko. As total friends from table books. So, pag inano ko yan, gino ko yan, yan na, total friends 10. 10 na po siya. Yan ang purpose ng count. Question? Okay? Next is the sum. The sum function. The sum function returns the total sum of numerical column. So, only sa numerical column niya. For example, itong 1. Gagamitan mo na sum function. Select sum quantity as total as sample. I-rename ko as total quantity from TBL books. So, i-add niya lang yan. Sum 23, 27, 33, 35, 45, 52, 53, 63, 66, 70, 81. If I'm not mistaken, 81 yan. Okay. So, go. Yan na, 81. Total quantity. 81 lahat yan. Yan ang purpose ng sum. Tapos, the last one is the average. Average naman niya as example, ABG. Average. From table books. Select 1 gamit ng function na average, ABG, as average from books. Okay, pag niran ko yan, kung average, for example, 81 divided by 10, calculator natin, ay clock. (81) divided by 10, yun, 8.1 dapat ang magiging sagot using average. Average. Okay. So, 8.1. So, pag inokay ko, gino ko, ayan o, 8.1. So, 8.1. Same lang din. Average. Okay. So, that's all for today. So, thank you po sa inyo. I hope you will learn. So, this is a preparation para mag-ano tayo, database tayo sa PHP.